Bukod sa pag-alis mula sa malalaking syudad, kapansin-pansin din daw ang paglipat probinsya ng mga immigrant na nakapasok sa pamamagitan ng Provincial Nominee Program. Ang posibleng dahilan at epekto nito sa report ni Teresa Radula. If you're looking at family immigration, so meron ng mga sponsors, naka-establish na sila ng live, meron na silang community, meron na silang network. Possibly, mas madali nang mag-integrate yung mga sponsor. Nananatiling mataas ang immigrant retention rate sa iba't ibang probinsya ng Canada para sa family-sponsored immigrants at refugees. Ito ang nakita sa datos na inilabas ng Statistics Canada Huwebes. Pero hindi ganito ang kaso kung ikukumpara sa immigrants na na-admit sa pamamagitan ng Provincial Nominee Program. There is a high chance din talaga na mag-move sila to other provinces, especially if yung mga provinces na initially na PR sila are provinces na very small, konting-konti lang yung opportunities for growth and for career advancement. Sa bagong Statistics Canada report na inilabas Huwebes, nakitang higit 69% ng mga provincial nominees na na-admit noong 2017 ang nananatili sa probinsya o teritoryo matapos ang 5 taon. Mas mababa ng higit 7% kung ikukumpara sa admission cohort noong 2013. Dagdag ng ahensya, mas kapansin-pansin ito sa Manitoba at Saskatchewan, mga probinsyang may mataas na intake ng provincial nominees. For Saskatchewan and Manitoba, meron silang mga special pathways na kung ang isang tao mas madaling makapasok. Kaya ang ibang tao, kadalasan pinipili nila yung mga provinces na yon. And then maybe the reason why merong mga umaalis. Kadalasan kasi the mga bigger companies, yung mga high-paying jobs, they are concentrated in provinces kung saan malalaki yung population. Like Ontario, British Columbia. Miyerkules isinagawa ng migrant advocate groups ang isang rally na layong ipaalam sa komunidad kung ano ang magiging kalagayan ng lipunan sakaling paalisin o magsialisa ng mga migrant worker. Nakita ko to noong 2015 sa Alberta na kung saan maraming napauwing migrants. Nagsarado ang restaurant, walang tindahan makapagbukas ng buong oras dahil sa walang migrants. Kaya nga sila nandito dahil kailangan sila sa mga trabahong ayaw gawin ng Canadian. Sila ang ating pinakapundasyon ng development ng Canada. Kasabay ang Statistics Canada report, ipinagtataka raw ng immigration consultant at ng migrant rights advocate. Ang anilay kakulangan ng aksyon mula sa provincial at federal government. If the provinces already know that this is the trend, they should have done something to be able to, try to attract and try to make people to make the province their home permanently. Pinangako ng Justin Trudeau, Liberal government, na magkakaroon ng regularization ng mga migrants. Sa halip na ito ay i-announce ang isang regularization program, ang in-announce ay pagsasarado ng immigration, ang pagpapalayas ng mga migrant workers. So ito parang tingin ng mga kagaya namin dito sa Migrante Canada at saka International Migrant Rights at saka International Migrants Alliance, ito ay pagtataksil sa kanyang pangako. Teresa Radula, Omni News, Toronto.